Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,501 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ang pag-usapan po natin today ay national politics naman po, no? Si Vice President Sara Duterte, ang ating butihing pangulo at magaling na pangalawang pangulo, ay talagang siguradong pangulo na sa 2028. Ito ang mga dahilan. Pag-usapan po natin at libre po kayong magkomento dito sa channel na ito at hindi po natin yan, no? If you are against with the statement, okay lang. Kung kayo ay pabor na pabor at saka personal na nakikita nyo ang difference ng current administration at ang previous administration, malaya po kayo na gawin ito. Okay, according to the survey, no, yung WR1 no, na survey, ay si Vice President ay talagang nananatiling nasa puso ng mga majority, not majority, but siya po ang top pick ng mga Pilipinos, no, pagdating sa 2028 at ito ay sigurado ng magiging Pangulo ng Pilipinas. Ayan, si Vice President Sara Duterte na taga Davao ay talagang nananatili at na talagang siya po ang top pick ng mga Pilipino pagdating po sa 2028 na halalan presidential election, no, according to the latest poll by public opinion research firm WR1 Research, no. Ito po yung statement nila nung Lunes, no, sabi ng pollster na ito, 29% of Filipinos would vote for Miss Duterte or ang ating pangalawang pangulo ng Pilipinas na nakakuha ng 32 million Filipino votes, no? Mas lamang pa siya sa ating pangulo ng Pilipinas na ang ating butihing pangulo na si Bongbong Marcos, no? Talagang ito pa ay kinasuhan pa siya ng House of Representatives na impeach siya noong February 5, tapos kung ngayon ang eleksyon ay talagang panalo na si pangalawang pangulo for Vice President Sara Duterte. Yan. Ito, pangalawa po diyan, trailing Duterte is Senator Raffy Tulfo with 19%. So, ito po ang ating tingin diyan, magiging pangulo si Duterte, pero pwedeng namang tumakbo, no, na pangalawang pangulo si Raffy Tulfo. Yan po. At baka hindi po natin alam, baka marami pong kaso na lalabas kay Senador Raffy Tulfo, pero kung matagal pa naman ang eleksyon, kung talagang magde-decide si Raffy Tulfo na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, mananalo si Sara Duterte per close fight, no? Yan, siya po ang pangalawa at ang pangatlo naman po ay ang dating pangalawang pangulo na si Leni Robredo at tumatakbo bilang mayor ng Naga City. Ito pag napatunayan niyang talagang napaganda niya ang Naga City ng parang Singapore, ay baka pumangalawa ito, no? Pero matatalo pa rin si Leni Robredo. Yan. Ayan po ang sabi ng WR numero, nag-conduct sila ng survey noong February 10 to 18. Senator Grace po naman, and senatorial candidate and boxing legend Emmanuel Manny D. Pacquiao got 4% and 3% respectively. Si Grace po talaga ay talagang wala na po yan pag-asa, no? Other notable names were Senator Maria Imelda Amy Marcos, nanganganib nga siya maging senador ng Pilipinas ngayong 2022. Ngayon nakakuha po siya ng 3%. Si Robin Hood Padilla naman, ito ang tingin natin dito ay baka maging pangalawang pangulo ng Pilipinas, no? Si Speaker Martin Romualdez, tingnan mo naman, no? Siniraan na, ginawa na ang lahat upang siraan, i-pull down si pangalawang pangulo Sara Duterte, pero tingnan mo naman, 1% pa rin si Hontiveros at saka si Romualdez. Ano ba yan? Okay, ang last po dyan ay si Senator Hontiveros.
no? So pero syempre maghintay po tayo and tingnan po natin ang development ng impeachment trial na parang tingin natin ay mag-unfold pagdating ng June po yan, no? Talagang may papanoorin na naman po tayo, tingnan po natin kung makukonvict, no, si pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sana naman wag naman po at wag nang matuloy yan. Pero ini-expect po natin na si Vice President Sara Duterte ay gagawin ang lahat upang ipaglaban ang posisyon, hindi dahil po para sa kanya, para sa mga bumoto po sa kanya na 32 million Filipinos, no? Eto, napanood nga po natin yung analyst diyan sa nagsabi na mas worse daw ang current administration compared sa previous administration. Ako gusto ko nga pong magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos dahil binoto din po natin yan. Ikinampanya po natin yan. Libo-libo po ang ating na-convert na mga Bicolanos na bumoto para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nga naman, hindi po natin maintindihan kung ano po ang nangyayari. Dahil nga po, parang parang mas matimbang talagang asawa, di ba? At saka syempre, ang Speaker Martin Romualdez mukhang nakikialam, di ba? Allegedly lang naman, no? Pero ang tingin po natin, sana po ay wag makialam, no? Dapat talagang matigas, no? Matigas si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga ganito, anyhow, ganun po talaga ang nangyayari, no? Ito, talagang yung domination po ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ay talagang nag-elevate sa kanya yung mga poll numbers niya na talagang ito si Juliano po ang may-ari yata nitong survey firm na to ay talagang nagtuturo po ng political science sa Ateneo de Manila University, no? May persistence of a disinformation network proper her up. Si Mr. Tulfo naman, Senator Tulfo ay nag-drop po ng 5 points, no, from 23.7 nung September survey. Bakit po kaya? Kasi sobra naman, simpleng-simple lang, magiging 3 silang senador ng Pilipinas. Ano ba naman? Parang napakagahaman naman, no? Pero syempre, marami naman po talaga natulungan si Mr. Tulfo. No? Syempre, yung novelty niya might be wearing off. And he might end up being dubbed as a raw candidate. No? Ayun po, sinabi po ng isang taga De La Salle University. Meanwhile, February 2025 non-commission survey found that more than 1 of 5 Filipinos, 23%, were undecided about their presidential pick. Malaki po yan, 23%. While 3% said they preferred candidates were not on the list of potential candidates. Sino kaya po yun? Meanwhile, Miss Po emerged as a top bet for Vice President. Wow! May pag-asa, kung si Grace po ay tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas, baka ito ay manalo, no? Talagang tapos si Lenin Robredo, siya ang pangalawa, Pacquiao 9.7, Padilla and Miss Marcos, no? Ibig sabihin, baka po dalawang babae ang maging pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas pagdating ng 2028. No? About a third of Filipinos were undecided, while 6% said they preferred vice presidential candidate was not on the list provided by the pollster. No? As si Senator Juan Zubiri naman, Gilbert Teodoro, and Romualdez completed WR numerous research vice presidential survey. So wala, hindi po mananalo talaga yan. Si Mr. Romualdez naman, poor showing makes him not a viable successor of Presidential Bongbong Marcos, no? President Bongbong Marcos sa 2028. Wala talaga. Ay naku, itaga nyo sa bato, wala pong pag-asa ang speaker ng House of Representatives. No? Pwede pong may pag-asa yan, tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas, mag-Senate President. O kaya naman, magpa-appoint siya bilang secretary ng isang department, o kaya tumakbo siya isang mayor, something like that. Pwede yan, di ba? At pagandahin niya ng gusto, ang bayan niya, gawin niya Singapore, kumbaga. Ito, most engaging naman, no? Sabi ng publiko, talagang party list Erwin Tulfo was the most engaging candidate among the administration senatorial bets. Talaga. He surpassed Bong Revilla. Talaga ito naman ay mga okay. Wait lang yung engaging ba to? According to various polls, the top contenders of the 2025 midterm elections included Tulfo, Pacquiao, Camille Villar, Lapid,
Cayetano, Abigail Binay, and Senator Vicente Soto. No? Meanwhile, the Duterte-backed Partido Demokratiko Pilipino campaign was led by Ronald De La Rosa. Siya po ang pinaka-engaging. No? He was followed by Christopher Bongo, and then of course, no, yung positive sentiment naman si Mr. Go, no, 26.6%. Si De La Rosa ay 12.5%. Self-appointed son of God, hindi po natin iboboto to, ha? Apollo Kibuloy ay pangatlo po, no? Sa social media engagement. He also got 12.5% positive sentiment. Biruin mo yon, naka-positive sentiment pa siya. He was followed by Francis Pangilinan, 18.5% sentiment, no? Broadcast journalist Ben Tulfo, no? 4.4%. The campaign period for senatorial party list candidates started February 11. Nakakaisang buwan na sila, magkano na kaya ang naubos na pera nila, no? Yan, konti na lang, no, mga kaibigan ko. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.